Posible umanong liable rin ang controversial contractor na si Curly Discaya sa mga umano'y irregular flood control projects sa Davao Occidental. Nauna nang nakasuhan ng graft at malversation ang asawa niyang si Sarah at ilan pang opisyal noong nakaraang taon. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo. Kinumpirma ng Office of the Ombudsman na pinaiimbestigahan na ng Department of Public Works and Highways ang controversial contractor na si Curly Discaya sa kasong may kaugnayan sa isa umanong non-existent project sa Davao Occidental. Kasunod ito ng ibinahagi ni Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na nagsumite sila sa Ombudsman ng dalawang manifestation na naglalaman ng pangalan ng mga high-profile individuals. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, base sa mga affidavit na nasa kanila, lumalabas na si Curly ay isa sa beneficial owners ng mga kumpanyang nauugnay sa anomalyang proyekto sa nasabing lugar. When you say beneficial ownership po, kasama po yan lahat. No? Either they're the ones that sign on behalf of the corporations kahit wala po sila sa papel. Sila po ay umuutos or nagbibigay ng mga instructions sa mga tao doon sa kumpanya, exercising dominion over the company essentially. Dagdag ni Clavano, patuloy ang pagbuo sa kaso pati na rin ang pagtitipon ng ebidensya kaugnay nito. Mayroon na rin ilang individual na nagpresenta para kumpirmahin na si Curly nga ay isa sa mga beneficial owners ng St. Timothy. The process po there is we will ask them to go through preliminary investigation. Pag meron po kasing na-implead na bago, given na may John Doe, Jane Doe sa mga kaso natin, i-implead. Again, we have to give them due process as well. First time ito makikita ni Mr. Discaya na meron palang ganitong allegation. Bagamat mag-asawa sina Sarah at Curly Discaya, kailangan mabigyan muna ng benefit of the doubt si Curly hanggat wala pa umanong desisyon ang mga prosecutors. You really have to look at the affidavits. No? We cannot conclude kung ano talaga ang participation without seeing the real facts. I cannot speak for the panel as of right now dahil dadaan pa po yan sa proseso. Patuloy naman ang pag-validate ng kanilang tanggapan sa mga report na naibibigay sa kanila kaugnay sa mga ghost projects sa bansa. Ako, si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.